Hello mga mi, it's me again, ang filenggerang vlogger ng Katarman, Northern Samar. Haha. Ops, feeling pa lang po yan kaya wag kang pikon. Haha, choris. Umabsent ka ngayon sa trabaho yung asawa ko dahil marami na naman ang lavahan niya. Rar. Samantalang ako ay marami ding tupiin. Oh, it's a tie. So nga sana ang magtutupi nito kaso nga lang naawa talaga ako dahil ang dami talaga niyang lavahin. So dahil nga hindi naman to mahirap na gawain na pagtutupi, so ako na lang mga mima. Dahil nandito lang naman ako sa loob nagbabantay ng anak ko kaya isabay ko na nga lang itong pagtutupi. Gising na nga itong anak ko kaya bibihisan ko lang muna dahil mainitin ang ulo ni Tuhoy. Saan pa ba talaga magmamana kundi sa akin lang? Nasa akin kaya ang korona ng kamainitin ang ulo, huy. Kung pwede ko lang ipasa yung kamainitin ng ulo ko, ipinasa ko na talaga sa mga basher ko dyan, huy. Bago ko nga dyan bihisan si baby ay hinalik-halikan ko muna mga mima. Dahil hindi talaga buo yung pagbibihis ko sa kanya kapag walang halik mga mima. May kasamang panggigigil pa nga ako dyan kaya medyo masakit-sakit na rin yung ngipin ko dahil sa batang ari na to. Paano ba naman kasi napaka-cute at apakabango pa mga mima. Yung tipong hindi ka talaga magsasawa sa amoy niya mga mima. Pagkatapos ko nga mabihisan ang batang ari na to ay pinadidi ko na at pinadighay ko na nga rin para makatulog na din siya. Sobrang napakahirap nga talaga pag breastfeeding ka mga mima. Dahil pagkatapos nga talagang dumidi ni baby ay kailangan pang padighayin bago ipahiga sa kama. Dahil kung hindi nga nakadigay si baby at pinahiga mo ay pwede daw mapunta yung gatas sa baga niya. Dahil mas healthy nga yung gatas ng ina kaya kailangan natin magtiis mga mima. Akala ko nga talaga na makakatulog na tong batang ari na to pero hindi pa pala mga mima kaya inilagay ko muna siya sa kama dahil busog pa naman siya. Hindi pa nga ako nangangalahati sa pagtanggal ng mga hanger pero umiyak na naman ang batang ari na to. Pinadidi ko na nga lang siya ulit at pinadighay tsaka ko siya inilagay ulit sa higaan niya. Ang hirap naman talaga patulugin pag ayaw matulog mga mima kaya inilagay ko na nga lang siya dyan sa higaan niya. This time mga mima ay hindi na talaga siya umiyak kaya ipinagpatuloy ko na dito yung pagtatanggal ng mga hanger. Medyo marami-rami nga ngayon yung tupiin ko kaya dyan ka lang muna bibi. Tulungan muna natin sa gawain yung dada mo. Pagkatapos ko ang tanggalan ng mga hanger mga mima ay hiniwalay ko muna yung mga damit ng anak ko at damit namin ng asawa ko. Ang hirap nga kasing pagsabay-sabayin kung maliit lang talaga yung space mo. Inuna ko nga munang tupiin itong damit ng mga bata para mamaya ang tupiin ko na lang is yung mga damit namin ng asawa ko. Pinaris-pares ko na nga lang dito yung mga chair na damit para hindi na mahirapan yung mga anak ko sa paghahanap ng mga pares nitong mga damit nila. Umiyak na nga itong anak ko kaya kinuha ko lang muna. Pinadede ko na nga lang at pinatulog ko na siya mga mima. Nilagay ko nga siya sa dibdib ko para makatulog siya agad. Ganito nga yung gusto niya na nilalagay ko siya sa dibdib ko dahil nakakatulog nga siya ng mahimbi. Nang makatulog na nga siya mga mima ay tinuloy ko na nga dito yung mga tupiin ko. Dumating na nga itong anak ko na sobrang saya mga mima dahil nga marami na naman siyang kwento-kwento walang enta. Charis. Sinundo na nga lang siya ng papa niya dahil wala nga sa kanya magsusundo dahil yung ate ko nga ay naglalaba din. Hindi pa nga talaga ako makakahatid sundo sa mga batang ere na to dahil nga kakapanganak ko lang mga mima. Bawal pa kasing ilabas-labas si baby lalo na ngayong mainit pa ang panahon. Pagkatapos kong maitupi lahat ang pambatang mga damit na ito ay inilagay ko na nga ito sa mga kanya-kanya nilang lagayan. Pagkatingin ko nga mga mima sa mga lagayan nila ay sobrang ang gugulo mga mima. Ilang dis nga lang akong hindi nakapagtupi pero ganito na agad yung itsura ng Durabox nila mga mima. Nang matapos na nga ako mga mima sa mga tupiin ko ay pumunta na nga ako dito sa kusina. Para asikasuhin yung pagkain namin dahil sa mga oras nito mga mima ay mag-aalas 12 na nga. Gusto nga nitong anak ko pagsabayin yung chocolate at saka kanin. Sabi ko nga sa kanya napapangit yung lasa niyan kapag ipagsabay niyang kainin. Ayaw nga talaga magpatinag kaya hinayaan ko na nga lang. Dahil kapag pipilitin ko pa nga siya na huwag ipagsabay is mag-aaway lang kami. Medyo napahaba-haba na nga yung kwento natin mga mi kaya hanggang dito na nga lang yung video ko. Thank you for watching. Mwah!